Ang rehimen ng Iran ay nadurog at ang mga kalsada ng Tehran ay nagbubunyi sa isa sa pinakamalalaking pag-ataking militar sa makabagong kasaysayan. Pinakawalan ng US at Israel ang Operation Epic Fury, nagbagsak ng halos 1,000 atake sa loob lamang ng isang gabi. Ang pag-ataking ito ay nagpatumba kay Ayatollah, ang susunod sa kanya, at mahigit 40 mataas na opisyal at general ng Iran nang sabay-sabay. Ang pinakamatagal na naglingkod na diktador sa mundo ay wala na, at ang rehimen na namuno sa Iran sa loob ng 46 na taon ay maaaring nawala na rin kasama niya. Tingnan natin ng eksakto kung paano ito nangyari simula sa unang pag-atake ng misil. Bandang alas 9:30 ng umaga oras ng Iran, mga alas 2 ng madaling araw iyon, nagsimula ang mga pagsabog sa Tehran sa Eastern Time. Inilunsad ni Pangulong Trump ang Operation Epic Fury. Pagkalipas ng ilang minuto, tumama ang unang mga misil. Ito ang naging resulta. Unang umatake ang Israel na tinarget si Khamenei. 7 misil ang tumama sa paligid ng palasyo ng Pangulo at sa tirahan ni Khamenei. Nasa loob ng gusali ang maraming opisyal ng Iran, pati ang pamilya at anak ni Khamenei na si Mojtaba Khamenei. Mahalaga ito dahil si Mojtaba ay hindi basta-basta miyembro ng pamilya. Inaasahan siyang maging tagapagmana at susunod na kataas-taasang pinuno ng Iran kung sakaling biglang mamatay ang kanyang 86 na taong gulang na ama. Ang katotohanan ang pinakamataas na pinuno at ang inaasahang tagapagmana ay sabay na napatay ay nagpapakita kung gaano talaga kalupit ang naging epekto ng pag-ataking ito. Ngayon, wala nang malinaw na tagapagmana sa Islamikong rehimen. Hindi nag-iisa si Khamenei sa pagpupulong, kaya naging natatangi ang operasyong ito. Nalaman ng Fox News mula sa isang mataas na opisyal ng seguridad ng Israel, tinataya ng Israel na mahigit 40 mataas na opisyal ng seguridad at rehimen ng Iran ang napatay sa mga pag-atake sa pambungad na operasyon na inilunsad ng Israel ngayong umaga kasama ang Estados Unidos laban sa rehimen ng Iran. Dagdag ng opisyal, isa ito sa pinakamalaking operasyon ng pagpugot ng liderato ng rehimen sa kasaysayan ng makabagong digmaan. Ipinaliwanag ng opisyal na napasok ng intelligence ng Israel ang mataas na seguridad ng Iran kaya naging posible ang mga pag-atake. Ngunit muli, kakarating lang ng balitang ito sa atin na kumpirma namin na isang mataas na opisyal ng Israel ang nagsabi sa Fox News na mahigit 40 mataas na opisyal ng seguridad at rehimen ng Iran ang napatay sa unang pag-atake ngayong umaga. At John at Sandra, gaya ng naririnig ninyo sa aming mga telepono dito at mananatili kami rito. Binigyan ako ng pahintulot ng aming seguridad na manatili rito. Matinding inaatake ngayon ang Tel Aviv. Kumalat din ang balitang napatay na si Ayatollah Khamenei, pinakamataas na pinuno ng Iran. Ibinabalita namin ngayon ng eksklusibo na 40 mataas na opisyal ng rehimen ang napatay rin sa mga pag-atake. Ang kataas-taasang pinuno ay nakikipagpulong noon sa mga pangunahing opisyal sa kanyang gusaling nasa ibabaw ng lupa, sa opisina ng compound ng kataas-taasang pinuno. Nang tamaan ito ng Israel, alam natin na ilang buwan nang pinaplano ng intelligence ng US at Israel ang pag-atake. Nang masilip nila ang tsansang pabagsakin ang malaking bahagi ng pamahalaan sa isang atake, agad nilang inilunsad ang buong operasyon. Alam nating nasa 40 katao sa matataas na posisyon ang napatay. Hindi pa kumpleto ang listahan ng pangalan, pero ito ang alam natin. Amir Ali Hazidas. Siya ang commander ng IRGC Aerospace Force at responsable sa ballistic missile at satellite launches ng Iran. Ang susunod ay si Ali Samkhani. Siya ang dating pinuno ng kataas-taasang pambansang konseho at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa rehimen ngayon. Nariyan din si Hossein Salami, deputy ng Security Law Enforcement, pati commander ng Air Defense Force, pinuno ng SNP at Intelligence Chief. Maaari mong basahin lahat ng pangalan dahil sigurado akong mali ang pagbigkas ko. Mas mabuti nang ikaw na lang ang bumasa nito. Mahalagang tandaan na sila ang namuno sa military intelligence, programang nuklear, at security services ng Iran. Hindi lang ang ulo at kahalili ng rehimen ang nawala. Nawalan sila ng maraming tao na responsable sa pagpapatakbo ng rehimen, nagbibigay ng mga utos kapag hindi maabot ang kataas-taasang pinuno,
o tinitiyak na may sapat silang ballistic missiles para makalikha ng panakot. Malaking papel ang ginampanan ng mga taong ito sa mga desisyon ng rehimen sa 47 taon, ngunit ngayon, wala na sila dahil sa isang pag-atake. Maaaring asahan na magluluksa ang mga Iranian dahil mahigit 30 taon silang pinamunuan ng taong ito. Pero hindi iyon ang nangyayari sa lansangan ng Tehran. Pakinggan ito. Masayang nagtipon sa lansangan ang mga tao at ipinagdiwang ang pagkamatay ng kanilang kataas-taasang pinuno. Kahit yung mga hindi galit sa Islamic Republic, ayaw pa rin nila sa pinakamataas na pinuno dahil mapaniil siya. Paulit-ulit siyang pumatay ng mga Iranian dahil gusto lang nilang magprotesta ng mapayapa. Alam ng maraming Iranian kung anong klaseng tao siya. May kakilala silang namatay o may pamilyang namatay dahil sa utos ni Khamenei. Pero hindi ibig sabihin na lahat ay galit sa kanya. Tiyak akong may ilang tao na sumusuporta sa Islamic regime na walang problema o malakas pa ang suporta sa taong ito. Malaking bahagi ng lipunang Iranian ay ayaw kay Ali Khamenei, pero nanatili siyang nasa kapangyarihan ng mahigit 30 taon, sobrang nakakabaliw. Mahalagang banggitin na patuloy itinatanggi ng mga opisyal ng Iran at state media ang pagkamatay ng kataas-taasang pinuno. Kahit may ulat na sina Pangulong Trump at punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nakapanood na ng video at posibleng mga larawan ng bangkay. Pero hanggang ngayon, itinatanggi pa rin ito ng mga opisyal ng Iran. Pero hindi na ito bago. Nakita na natin ito dati. Noong namatay si Ayatollah Khomeini noong 1980 at si Pangulo ng Iran na si Raisi sa isang pagbagsak ng helicopter, hindi agad inianunsyo ng rehimen ang kanilang mga pagkamatay. Naghintay sila hanggang kinabukasan bago inanunsyo sa telebisyon ang pagkamatay. Habang nagre-record ako ngayon, alas 9:10 ng gabi sa Iran. Kaya malamang na maghihintay sila hanggang kinabukasan ng umaga bago gawin ang formal na anunsyo. Kapag binabanggit ko ang mga pagkamatay sa Iran, nililimitahan ng YouTube algorithm ang video namin dahil hindi daw ito advertiser-friendly. Pero ito ang realidad. Noong nakaraang buwan, tinalakay namin ang pagpatay ng rehimeng Iranian sa 32,000 inosenteng Iranian. Kaya mahalagang pag-usapan ito. Kung matutulungan ninyo ako sa pag-subscribe sa ibaba, malaking tulong ito sa algorithm. Maraming salamat. Dumadating na ang mga kumpirmasyon mula sa iba't ibang lugar. Heto ang pahayag ni Pangulong Trump. Si Khamenei, isa sa pinakamasamang tao sa kasaysayan, ay patay na. Hindi lang ito katarungan para sa mga Iranian, kundi para rin sa mga Amerikano at iba pang tao sa mundo na pinatay o pininsala ni Khamenei at ng kanyang grupong uhaw sa dugo. Hindi niya natakasan ang aming intelligence at advanced tracking system. Dahil sa pakikipagtulungan sa Israel, wala siyang nagawa, pati ang ibang leader na napatay kasama niya. Ito ang pinakamalaking tsansa ng mga Iranian na mabawi ang bansa nila. Naririnig na namin na maraming IRGC military at iba pang security at police ang ayaw ng lumaban at humihingi ng immunity mula sa amin. Sabi ko kagabi, pwede silang magka-immunity ngayon. Mamaya kamatayan na lang ang aasahan nila. Sana mapayapang magsani-puwersa ang IRGC, mga pulis, at makabayang Iranian bilang isang unit para maibalik ang kadakilaan ng bansa. Dapat magsimula agad ang prosesong iyon dahil hindi lang ang pagkamatay ni Khamenei, kundi lubos na nawasak at nabura rin ang bansa sa isang araw. Gayunpaman, magpapatuloy ang matindi at eksaktong pambobomba ng tuloy-tuloy sa buong linggo o habang kailangan para makamit ang layunin nating kapayapaan sa gitnang silangan at buong mundo. Ilang beses na itong ginawa ni Trump. Hinihikayat niyang sumanib sa mamamayan ang mga puwersa ng seguridad ng Iran kaysa labanan sila. Hindi patyak kung tatanggapin nila ang alok, pero nawalan na ang rehimen ng 40 o higit pang matataas na leader at nagbago na ang sitwasyon. Ipakikita ko sa inyo ang lawak ng mga pangyayari dahil hindi lang ito asasinasyon, kundi kampanyang militar. Sa loob ng 12 oras naglunsad ang sandatahang lakas ng US ng mga 900 pag-atake sa Iran mula sa himpapawid, dagat at lupa. Sabay-sabay umatake ang cruise missile, drone at eroplanong may piloto. Kasabay nito, dumidepensa ang US laban sa daan-daang Iranian ballistic missiles na tumatarget sa Israel at US bases sa gitnang silangan.
Nagtagumpay ang Iran na tamaan ang base sa Bahrain. Pero ayon sa footage, MP warehouse lang ang tinamaan. Walang naiulat na nasawi sa US. Mula man sa pagganti ng Iran o operasyon ng US. At may isa pang bagay na dapat bigyang pansin dahil gumamit ang US ng bagong kakayahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit ang militar ng US ng one-way attack drones sa labanan. Hindi ito yung FPV drones na nakikita sa frontline ng Ukraine. Mas malayo at mas malakas ang mga sistemang ito. Pero pareho ang prinsipyo. Lumilipad sa target at sumasabog. Walang panganib sa piloto. Ganito ang magiging hinaharap ng digmaan ng Amerika at ng digmaan sa kabuuan. Iran ang unang nakaranas nito ng malakihan. Sa operasyong ito, tinututukan ng US ang mga high-value target gaya ng pasilidad at kakayahan ng IRGC, base ng hukbong dagat, underground na nuclear facilities, at iba pa. Kapansin-pansin na ang 3 nuclear site na tinamaan sa Operation Midnight Hammer noong nakaraang taon ay hindi pa muling tinatarget. Sigurado akong mangyayari rin ito sa hinaharap. Malinaw ang pahayag ni Pangulong Trump, magpapatuloy ang matinding pambobomba buong linggo. Kaya mas mahaba ang operasyong ito kaysa sa mga nakita sa ilalim ng Administrasyong Trump. Bago tayo magtapos, ipapakita ko ang buong pahayag ni Pangulong Trump tungkol sa pag-atake. Dito makikita ang mga dapat abangan. Pakinggan ninyo. Ilang sandali lang ang nakalipas, sinimulan ng militar ng Estados Unidos ang malalaking operasyong labanan sa Iran. Ang layunin natin ay ipagtanggol ang mga mamamayang Amerikano sa pamamagitan ng pag-alis ng mga nalalapit na banta mula sa rehimeng Iranian, isang malupit na grupo ng matitigas at masasamang tao. Ang mga nakakatakot na gawain nito ay naglalagay sa panganib sa Estados Unidos, ating mga sundalo, base sa ibang bansa at mga kaalyado sa mundo. Sa loob ng 47 taon, ang rehimeng Iranian ay sumisigaw ng kamatayan sa Amerika at nagsagawa ng walang katapusang kampanya ng karahasan. Pagdanak ng dugo at malawakang pagpatay na tumatarget sa Estados Unidos, sundalo natin at inosenteng tao sa maraming bansa. Isa sa mga unang ginawa ng rehimeng ito ay ang pagsuporta sa marahas na pagsakop sa embahada ng US sa Tehran, kung saan hinostage nila ang 12 ng Amerikano sa loob ng 444 na araw. Noong 1983, isinagawa ng mga proxy ng Iran ang pambobomba sa Marine Barracks sa Beirut na pumatay sa 241 Amerikanong sundalo. Noong 2000, alam nila at malamang ay sangkot sila sa pag-atake sa USS Cole. Marami ang namatay. Pumatay at lumumpo ang puwersa ng Iran ng daan-daang sundalong Amerikano sa Iraq. Patuloy na inilulunsad ng mga proxy ng rehimen ang hindi mabilang na mga pag-atake laban sa mga puwersang Amerikano na naka-station sa gitnang silangan nitong mga nakaraang taon, pati na rin sa mga barkong pandagat at komersyal ng US sa mga international na ruta ng pagpapadala. Isa itong malawakang terorismo at hindi na namin ito palalampasin pa. Mula Lebanon hanggang Yemen at Syria, hanggang Iraq, inarmasan, sinanay at pinunduhan ng rehimen ang mga teroristang milisya na nagpalubog ng lupa sa dugo at laman. At ang proxy ng Iran, ang Hamas, ang naglunsad ng malagim na pag-atake noong Oktubre 7 sa Israel, kung saan pinatay ang mahigit 1,000 inosenteng tao, kabilang ang 46 na Amerikano at dinukot ang 12 sa ating mga kababayan bilang bihag. Ito ay brutal na siyang bagay na hindi pa nakita ng mundo noon. Ang Iran ang pangunahing taga-suporta ng terorismo sa mundo at kamakailan ay pumatay ng 10,000 mamamayan nito habang nagpoprotesta. Palaging naging pulisya ng Estados Unidos, lalo na ng aking administrasyon, na hindi kailanman dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang teroristang rehimeng ito. Ulitin ko, hindi sila kailanman dapat magkaroon ng sandatang nuklear. Iyan ang dahilan kung bakit sa Operation Midnight Hammer noong Hunyo, winasak namin ang programang nuklear ng rehimen sa Fordo, Natanz at Isfahan. Pagkatapos ng pag-ataking iyon, binalaan namin sila na huwag nang ipagpatuloy ang kanilang masamang hangarin sa sandatang nuklear at paulit-ulit naming sinubukang makipagkasundo. Sinubukan namin. Gusto nila, tapos ayaw, tapos gusto ulit, tapos ayaw na naman.
Hindi nila alam ang nangyayari, gusto lang talaga nilang gumawa ng masama. Pero tumanggi ang Iran gaya ng ginagawa nila sa loob ng maraming dekada. Tinanggihan nila ang bawat pagkakataong talikuran ang layunin nila sa nuclear at hindi na namin kayang tiisin ito. Sa halip, sinubukan nilang muling buuin ang kanilang programang nuclear at ipagpatuloy ang pagdevelop ng mga misil na pangmalayuan. Ngayon, maaari ng pagbantaan nito ang ating mabubuting kaibigan at kaalyado sa Europa, mga tropang nasa ibang bansa at pati ang mismong lupain ng Amerika. Isipin mo na lang kung gaano kalakas ang loob ng rehimeng ito kung sakaling magkaroon sila at totoong armado ng mga sandatang nuklear bilang paraan ng pagpaparating ng kanilang mensahe. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang militar ng Estados Unidos ay nagsasagawa ng isang malaki at tuloy-tuloy na operasyon upang pigilan ang napakasamang radikal na diktadurang ito na magbanta sa Amerika at sa ating mga pangunahing interes sa pambansang seguridad. Wawasakin natin ang kanilang mga misil at gigibain ang kanilang industriya ng misil hanggang sa lupa. Tuluyan itong muli mabubura. Wawasakin natin ang kanilang navy. Sisiguraduhin natin na ang mga teroristang proxy sa rehiyon ay hindi na makapanggugulo sa rehiyon o sa mundo at hindi na makakaatake sa ating puwersa. At hindi na nila magagamit ang kanilang mga IED o mga bomba sa tabi ng kalsada gaya ng tawag minsan para malubhang masugatan at mapatay ang libu-libo katao kabilang na ang maraming Amerikano. At sisiguraduhin natin na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Napakasimple lang ng mensahe. Hindi sila magkakaroon ng sandatang nuklear. Malapit nang matutunan ng rehimeng ito na hindi dapat hamunin ang lakas at kapangyarihan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Itinayo at muling itinayo ko ang ating militar sa aking unang administrasyon at walang ibang militar sa mundo na malapit man lang sa kapangyarihan, lakas, o kasopistikaduhan nito. Ginawa ng aking administrasyon ang lahat para mabawasan ang panganib sa mga tauhan ng US sa rehiyon. Kahit ganon at hindi ko ito sinasabi ng basta-basta, ang rehimen ng Iran ay naghahangad na pumatay. Maring mamatay ang matatapang na Amerikanong bayani at magkaroon tayo ng mga nasawi. Madalas mangyari iyan sa digmaan pero hindi natin ito ginagawa para sa ngayon kundi para sa hinaharap. Isa itong marangal na misyon. Ipinagdarasal natin ang mga miyembro ng sandatahang lakas na walang pag-iimbot na nilalagay sa panganib ang buhay para tiyaking hindi mababantaan ng Iran na may armas nuklear ang mga Amerikano at ating mga anak. Hinihiling natin sa Diyos ang proteksyon para sa ating mga bayani sa panganib at nagtitiwala tayong magtatagumpay ang mga kalalakihan at kababaihan ng sandatahang lakas sa tulong niya. Sila ang pinakamahusay sa mundo. Sa mga kasapi ng IRGC, sandatahang lakas at lahat ng pulis, sinasabi ko ngayong gabi na dapat ninyong ibaba ang inyong mga armas at magkaroon ng ganap na imunidad o kung hindi, harapin ang tiyak na kamatayan. Kaya, ibaba ninyo ang inyong mga armas. Kayo ay tratuhin ng patas na may ganap na imunidad o haharapin ninyo ang tiyak na kamatayan. Sa wakas, sa dakila at marangal na mamamayan ng Iran, sinasabi ko ngayong gabi na ang oras ng inyong kalayaan ay narito na. Manatili sa loob ng bahay, huwag lumabas dahil delikado at magbabagsakan ang mga bomba sa lahat ng dako. Kapag natapos na kami, kunin ninyo ang pamahalaan ninyo. Sa inyo na ito. Malamang ito na lang ang nag-iisang pagkakataon ninyo sa maraming generation. Matagal kayong humingi ng tulong sa Amerika pero hindi ito nakuha. Walang presidente ang handang gawin ang handa kong gawin ngayong gabi. Ngayon may presidente na nagbibigay ng gusto ninyo. Tingnan natin paano kayo tutugon. Sumusuporta ang Amerika sa inyo gamit ang napakalakas at mapaminsalang puwersa. Ngayon ang panahon para kunin ninyo ang kontrol sa inyong kapalaran at palayain ang masagana at maningning na kinabukasan na malapit nang makamtan. Panahon na para kumilos. Huwag itong palampasin. Pagpalain ng Diyos ang matatapang na kalalakihan at kababaihan ng sandatahang lakas ng Amerika. Naway pagpalain ng Diyos ang Estados Unidos ng Amerika. Naway pagpalain kayong lahat ng Diyos. Salamat.